So, hello guys, what's up? It's me again, si Mimalisyon at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, anyway, triggered warning ho sa lahat ng makakapanood nitong napaka-sensitive content natin ngayong gabi. So, nakakakilabot kasi guys, tong binitawan ho na testimonya ni Las Cañas against dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nung nabasa ko kasi guys yung conversation ni Las Cañas dito sa Vera Files, kasi nagpa-interview guys si Las Cañas dito sa Vera Files. At nung nabasa ko guys yung testimony niya, talaga nga namang speechless ho ako. Hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko. Pero guys, lilinawin ko lang sa inyo guys, as long as hindi ko pa naririnig or nakikita yung side nila dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi ho ako mag-judge or husgahan sila agad-agad. Antayin na lang natin guys yung pribilehiyo nila ng pamilya ng mga Duterte na innocent until proven guilty. Kasi itong binitawan guys na testimony, statement ni Las Cañas ay napakabigat ho. Super duper bigat. Anyway, ito na nga guys, simulan na natin. Yan, something fishy. Ex-Davao Death Squad chief says canning firm a front for Rody Duterte drug war. So sa title pa lang guys, nakikita nyo na napakabigat ho ng binitawang paratang ni Las Cañas na itong paggawaan ng sardinas, itong paggawaan ng sardinas, mga canned goods na ini-import nila papuntang Malaysia ay ang laman pala guys, mga droga, mga shabu. So, kasi ako guys, nabasa ko na yung buong conversation nitong nitong Vera Files. Kasi itong source ng politiko ay galing ho sa Vera Files. Anyway, dito tayo sa Vera Files mag-focus. Yan. Conversation with Arturo Las Cañas. Duterte is the lord of all drug lords in the southern Philippines. 'Di ba? Napakabigat ho ng accusation na binitawan ho ni Las Cañas dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So sa mga magtatanong sa akin diyan, 'di ba Mima, itong Vera Files fake news, yung fact checkers nila hindi ho maganda. So guys, aminado naman ho ako na itong Vera Files, hindi ko siya kinukuhang source kapag sa mga fact check issue. Pero ang ano kasi natin dito guys, ang pinaka-point natin dito guys, hindi naman about sa fact checking, kundi guys yung conversation ni Arturo Las Cañas dito sa Vera Files. Exclusive interview ho nung November 30, 2023. Nung nakaraang araw lamang ho guys. Ano pa lang yung araw ngayon? December pa lang ngayon, December 3 if I'm not mistaken. 'Di ba? December 3 pa lang po ngayon, tapos yung exclusive interview na to ay naganap noong November 30. So anyway, base guys sa titles, nakikita nyo naman na sinabi ho ni Las Cañas na si Duterte ho ang pinaka-mastermind sa mga drug lord sa Mindanao. So sa Southern Philippines. So taliwas guys kung totoo man ho ito. Kasi hindi ko naman sinasabing totoo to or hindi. Ang babasihan lamang ho natin dito ay yung statement, testimonya na inilabas ho ni Las Cañas. Pero guys, if totoo man ho itong bintang ni Las Cañas, medyo talaga nga namang nakakapangilabot kasi taliwas ho sa kanyang pinapatupad na programa na war on drugs ang kanyang adhikain. Kasi imagine, kalaban mo ang droga pero ikaw mismo, 'di ba, sinasala allegedly na tinatawag nilang drug of all the Lord, Lord of all drugs sa Davao, sa Mindanao. So I hope na sana ito ay alam niyo yun guys, magkaroon ng further investigation para na din ho sa ikabubuti ng ating bayan. So sana, 'di ba, magkaalaman na kung totoo man to or hindi. So anyway, basahin natin to guys. Mag-jump na tayo dito sa pinaka-exclusive na topic. So eto, Superman. So itong Superman na to guys, code name ho ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ako kasi guys, yung tipo ng tao na hindi mo na basta-basta naniniwala. Hindi katulad dito sa mga
mga Duterteñans, mga DDS, ng mga tao na sinabi lang nga ni, tingnan nyo sa SMNI, 'di ba yung fake news ni Ka Eric na 1.8 billion, naniwala sila agad. So, hindi ho tayo ganun. So, hayaan ho natin na ang batas ho ang lumakad sa kanila. Ika nga, innocent until proven guilty. Hayaan ho natin ang pribilehiyo nila na maging, alam nyo yun, innocent until proven guilty. Huwag ho tayong basta-basta magpapaniwala nang wala ho tayong basihan. So, itong sasabihin ko ay base lamang ho ito sa binitawang testimonya ni Las Cañas. So, anyway, sabi dito, Superman was paying them generously. He always assured his major DDS player, the Baudet squad, that he has at his disposal huge amount of intelligence funds. Las Cañas had sworn in his affidavit submitted to the ICC. So may connection na si Las Cañas dito sa ICC. But killer colleagues immediately shoved and warned that asking probing question would mean death. Ang paratang kasi dito guys ni Las Cañas, ginagamitan daw ho ng napakalaking intelligence funds para ho ponduhan itong Davao Death Squad. So sa mga hindi ho nakakaalala ng statement ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon sa SMNI, di ba? If maalala nyo, sinabi niya na ginagamit niya ang intelligence funds para ho tumegi ng tao. Kaya ho, yung Davao maganda. Yan ho yung sinabi niya doon sa SMNI. Naalala nyo guys? Pero anyway guys, hindi ko alam kung totoo yun or hindi. Pero, you know, coming from the horse's mouth na. Pero hindi ako nang bibintang. Which is sinabi ko lang naman yung statement ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na pag-amin niya doon sa SMNI. So, anyway, yung codename ho ni Digong ay Superman. Anyway, basahin pa natin. Did Superman own a Shabu laboratory or at least had access to me? Las Cañas has confirmed it. That's correct. That's correct. I have seen the Barangay Dumoy Shabu laboratory for several times because I was instructed by Mayor Duterte before with Sane Buenaventura. Nagbanggit ng pangalan. Ito na yung sinasabi ko sa inyo guys. Nagbabanggit ho ng pangalan si Las Cañas. And then, to escort shipments from an alleged canned fish factory delivered to the Toril Fishport Complex, a canned fish factory allegedly for export to Malaysia, but it was all a Shabu laboratory. He said in an interview outside the Philippines, November 16. So, imagine, hindi ko lubos maisip na itong ginawa kasi nila guys na front, itong factory ng isda, yung sardinas, ginawa nilang front yun. Kasi, front siya para makapag-export guys ng shabu papunta ng Malaysia. So, yun ho yung paratang ni Las Cañas dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naluloka ako kasi itong simpleng lang, yung alam nyo guys, yung parang sardinas lang. Ang laman pala nun ay mga shabu na ina-export nila papuntang Malaysia. So, pag-amin yan guys ni Las Cañas ha, statement yan ni Las Cañas. So, anyway, going back sa ating topic, I always saw Michael Yang. So, kilala nyo ba guys si Michael Yang? Sa mga hindi ho nakakaalam, itong si Michael Yang ay binigyan ho ng kontrata ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte dito sa Farmally. So, going back sa ating topic, I always saw Michael Yang outside canned fish factory. So, lagi niya nakikita si Michael Yang doon sa laboratory ng isdaan, mga sardinas na ang laman pala nito ay mga shabu. So, when we talk about the extortion of the traffic police in the Toril area in their delivery vans delivering to the Toril's Fishport, he recalled, we delivered to the Toril Fishport more than 3 times. It was all drugs. It was all shabu. So, imagine, itong si Michael Yang na
binigyang kontrata ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa family, hindi ko lubos maisip na pagbibintangan, allegedly guys, na ito palang taong to ay drug lord. Grabing paratang. Ang bigat, no? Napaka-sensitibo talaga. Anyway, sabi pa dito, Las Cañas knew that this was factory in disguise. He had spoken to the owner of the shipping fleet, Mr. Kabel, whose ship were returned to bring the export to the Malaysia. Kabel told him, "Tour this from the drug shabu laboratory of Duterte, very sensitive." So, from from anti-drugs to drug lord, nakakaloka. Imagine, 'di ba? Taliwas ho yung ginagawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang programa kasi sabi niya ayaw niya ng droga pero allegedly lang naman daw guys, sabi ni Las Cañas, 'di ba? Paratang niya siya daw ho ang pinaka lord of all the drug lords doon sa Southern Philippines. Grabe, hindi ko malunok tong content na to. Anyway, sabi pa dito, remember, Michael Yang, memories do not favor him with the rosy picture. In November 2015, before Duterte became president, he visited Yang Company headquarters in Xiamen. So, bumisita daw ho si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa Xiamen. So, in January 2018, Duterte appointed Yang as Presidential Economic Advisor despite his being non-Filipino. So, alam nyo naman guys na bawal ho mag-appoint ng hindi Pilipino. Pero itong si Michael Yang, nabulag tayo before. Guys, totoo naman yun na nabulag tayo to the point na nag-appoint siya ng taga-ibang bansa, hindi Filipino, pero okay lang sa atin. Pero bawal pala yun. Bawal yun guys. 'Di ba? Napakabawal yun, pinagbabawal sa batas. Anyway, na-appoint niya itong si Michael Yang kahit hindi to Pilipino. So, despite his being non-Filipino, Yang investment expanded during Duterte presidency. It was Yang who introduced pharmaceutical, which bagged multi-million peso pandemic contracts to Duterte. Up to this moment, guys, yung kontrata nila dito sa China ay patuloy pa din. So, itong si Michael Yang ay inappoint ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang economic advisor na sa totoo naman ho ay pinagbabawal sa batas. Ewan ko, ba tayo nabulag dito, ba tayo pumayag? Anyway, going back sa ating topic, ito, in 2017, documents from Philippine National Police Drug Enforcement Group or PDEG detailed Yang and Alan Lims, may panibagong name na naman, Alan Lims, linked to illegal drugs, but Duterte turned the table on the whistleblower. So, Eduardo Asherto, former deputy director of PDEG, Yang never figured, not even once, in Duterte drug matrices written in the cartolinas that he presented to the media. So, sinasabi dyan, noong 2017, wala ang pangalan ni Michael Yang sa mga drug lord. Lagi hong pinatanggal. So, basically, ibig niyang sabihin, hawak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong si Michael Yang. So, magja-jump tayo guys. Dito na tayo pumunta. Clean up and dispose. Dito na tayo sa medyo hindi kasikmu-sikmura sa patayan. Anyway, it was a classic dead men tell no tales operation. The date was December 31, 2004. Las Cañas recounted that they had hagtied guys, hinawakan ng mahigpit, and blindfolded, yan, piniringan, ang 11 Chinese nationals, 4 whom were women, mga babae ang 4, and brought them to their main killing field. So, dinala sila sa kanilang lugar na kung saan sila ay tetigiin. And mass grave called Lod Quarry, a 20-hectare property in Barangay Maa, Davao City that was named after a policeman who owned it.
So ito na nga sinasabi ko sa inyo guys na nakakadiri na meron hong mass grave sa Davao. Kakasuka. Imagine guys, 11 national, Chinese national, 4 of them are women. And yung ginawa sa kanila guys, binblindfold sila and hinagtied. Yung alam niyo yun guys, tinalian ng sobrang higpit. Bakit kanina sinabi ko ni Yakap? Tinalian ng sobrang higpit. Tapos, dinala ho sa field kung saan sila ititegi at naka-blindfold. Kadiri. So, while Las Cañas received a phone call from Superman. So, habang nandoon ho ang eksenang ganap na yon, tumawag ho itong si Superman. So, sa mga hindi nakakaalam, itong si Superman ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, reiterating his order to clean up and dispose. So, intusan siya na clean up the mess. Linisan nyo yung kalat nyo. Dito sa 11 Chinese national, we prepared a common grave that was 8 feet deep. So, itong grave na to, itong libingan ng mga pinatay nila ay ang lalim 8 feet deep and 6 feet length. Ang lalim. And 4 feet width. The first Chinese was shot twice in the head using a caliber 22 pistol with silencer. I shoot the rest one by one twice in the head. So, ito na nga guys, meron hong admittance itong si Las Cañas sa mismong ginawa niyang pagtegi dito sa mga Chinese nationals. So, ito guys ay gagamitin laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, sa sinabi ho ni Las Cañas na to, hindi ho ito pwedeng gamitin against sa kanya bagkus itong admittance niya ay gagamitin ng ICC laban ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero itong kanyang admittance sa ibang court ay pwede itong magamit sa kanya para siya ay mapakulong. Pero itong admittance niya na gagamitin ng ICC ay para lamang ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, alam nyo guys, habang binabasa ko to, nakakasuka. Imagine, yung pag-amin guys na revelation ni Las Cañas ay talaga nga namang buntong hininga to the point na kayo na lang kung kaya nyo sikmurahin or hindi. So anyway, hindi ako magja-judge. Antay na lang natin guys na innocent until proven guilty kung ano man ho yung magiging husga ng ICC if ever man ho makapasok ito. Pero ang sabi din guys sa mga nababalitaan ko na itong DDS member ho ay pinagbabalakan na ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na patahimikin para iwas ho kung sakaling kumanta. Yan ho yung nakikita at nababalitaan ko as of now sa mga vloggers din. Pero guys, ako, kapag ganitong mga sensitibong topic, wag tayong yung basta-basta maniniwala kasi itong Vera Files, ubod din to guys ng sinungaling. We didn't know if totoo ba to or hindi. So, antay na lang natin ang susunod na panahon, oras, buwan, kung sakali makapasok ang ICC sa Pinas. So, doon tayong mag-judge. Huwag tayong basta-basta maniniwala dito kasi I really don't think so kung totoo man to or hindi. Baka malay nyo may dinagdag ang Vera Files dito or baka malay nyo may kulang. So, we do not know. So, not unless innocent until proven guilty, huwag tayong maghusga. So, nakakatakot guys. Kasi, 'di ba, merong mass grave doon sa Davao, pero hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung punto ko kasi itong topic na to, very sensitive to. Hindi ako sa natatakot, guys. I mean, 'di ba, maniniwala ka sa isang interview na wala naman tayo doon. So, hindi ko pinoprotektahan, pero ang akin lamang dito ay maging fair and balanced tayo. Kasi hindi tayo marites lamang. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia. Yung nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.